So itong S24 FE ng Samsung ay may presyo na 29,119 pesos sa Shopee at ang configuration nito ay 8128 GB. So nandiyan yung link sa description box sa baba at nakatag na rin ng product na to dito mismo sa video na pinapanood nyo para ma-check nyo yung updated pricing. So bago natin to pag-usapan, unbox muna natin. So manipis lang naman guys yung box itong S24 FE tapos color black kagaya ng ibang mga flagship phones ng Samsung. At manipis, ibig sabihin wala tayong aasahang charger sa loob ng box. And again, 8128GB yun nandito sa atin na color blue yung kulay. Tapos pag open natin ng box, yung phone agad yung makikita natin. Then meron tayong makikitang document sleeve na sa loob merong USB-C cable, SIM ejector, at documentation. At if ever guys na hindi nyo gusto yung ganitong color, meron pa naman tayong gray, mint, tsaka yellow. Depende sa availability sa Shopee. So again, i-click nyo na lang yung link dyan sa description box sa baba. Tapos itong S24 FE ay merong Corning Gorilla Glass Victus Plus na protection dito sa kanyang likod kasi yung likod nito ay glass. Tapos meron pa tong IP68 na ingress protection. So if ever na accident itong malubog sa tubig, kakayanin niya hanggang 1.5 meters for 30 minutes. Pero hindi ibig sabihin na pwede natin itong gawing action camera. Wag nyo pa rin sasama to sa pag-swimming lalo na sa dagat kasi sigurado masisira to. Tapos kung makikita ninyo yung mga sides nitong S24 FE, flat na flat naman siya. Tapos medyo curved yung edges natin. So comfortable siyang hawakan kahit matagal-tagal natin gamitin. Tapos dito sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati na rin yung power lock button. Meron din tayong antenna band na makikita rito. Dito naman sa taas yung ating SIM tray, antenna band, tsaka dalawang microphone. Dito naman sa may left side, malinis na malinis. At dito sa may ilalim, yung USB-C port, main microphone at main speaker naman yung makikita natin. So ito guys yung SIM tray nitong S24 FE. So mapapansin niyo na dalawang nano SIM yung pwede nating ilagay sa kanya. Pero meron ding support sa eSIM itong S24 FE. So pwede tayong maglagay ng dalawang nano SIM or isang nano SIM at isang eSIM or dalawang eSIM. Pero hindi tayo makapag-expand ng storage dito kasi wala tong microSD card slot. Tapos dito sa harap makikita natin yung ating selfie camera na hindi naman makapal. Kaya okay na okay lang naman yung pwesto niya. Tapos yung bezel natin sa dalawang gilid tsaka dun sa taas ay pantay naman. However, nakaka-disappoint lang na ang kapal ng bezel natin dito sa may chin at considering na almost 30,000 pesos na yung phone na to, medyo disappointing talaga yon sa totoo lang. Nauna ko itong nakita, hindi ko in-expect na makapal pa rin yung chin. So sana sa mga susunod na mga FE phones ng Samsung parang ano na talaga, flagship na yung itsura niya. Yung display naman nito ay 6.7-inch Dynamic AMOLED 2X na Full HD Plus yung resolution at 120Hz yung ating max refresh rate. Meron tong support sa HDR10 Plus at aabot lang naman ng 1,900 nits yung peak brightness nito. So kahit outdoor natin to gamitin, wala tayong magiging problema pagdating sa display niya. Kitang-kita pa rin natin. At kagaya sa likod, etong harap ay meron ding Corning Gorilla Glass Victus Plus na protection. At nakakatawa dito sa mismong Netflix application, makikita ninyo na yung wideband security natin ay level 1, Full HD yung ating max playback resolution, and again, meron siyang support sa HDR10. Pagdating naman sa refresh rate behavior niya, makikita nyo dito sa testufo.com na nakaka 60 FPS lang tayo kapag hindi na natin ginagalaw yung display. Pero sa oras na mag-scroll tayo ulit, aabot na naman siya ng 120. So, tipid siya sa battery kapag naka-dynamic or naka-auto yung ating refresh rate setting. At speaking of refresh rate setting, meron lang tayong dalawang option dito, adaptive at saka standard. So, sa buong test ko dito sa phone na to, naka-adaptive lang tayo. Meron din tayong dalawang preset dito at pwede nating i-adjust yung kanyang white balance or color temperature. Pagdating naman sa battery, meron tayong 4,700 mAh na capacity tapos capable siya sa 25 watts na charging. Meron pa siyang 15 watts na wireless charging. Ito yung SOT na nakuha natin sa PCMark. Naka-dynamic tayo na refresh rate tapos 50% yung brightness and medyo again nakaka-disappoint na sa ganitong presyo 11 hours and 39 minutes lang yung nakuha nating SOT. At pagdating naman sa charging,
Hindi official charger yung ginamit ko. Naka-gun charger ako ng Ugreen. 12 to 100%, 1 hour and 18 minutes ko to na-charge. Pagdating naman sa kanyang performance, naka One UI 7 na tayo dito out of the box. Android 50 na siya. Tapos Exynos 2400E yung kanyang chipset, LPDDR5X yung kanyang RAM, at UFS 3.1 naman yung kanyang storage type. At pinapromise guys ng Samsung na makakatanggap to ng up to 7 major Android upgrades. So dahil Android 14 to nung nirelease, 6 na lang yung major Android upgrades na matatanggap natin kasi naka Android 15 na to ngayon. Tapos ito yung pinaka-latest na One UI o naka One UI 7 tayo ngayon. So talagang updated naman tayo pagdating sa UI. So makakatanggap pa tayo dito ng 6. So up to Android 21 technically. Tapos makakatanggap pa tayo dito ng up to 7 years of security patches. So pagdating naman sa software support, wala tayong masasabi pagdating dito sa S24 FE. Talagang maaalagaan tayo ng Samsung. So wala tayong reklamo dyan. Pagdating naman sa kanyang virtual RAM or RAM Plus, pwede tayong mamili hanggang 8GB na additional na RAM on top of physical RAM niya. So tingnan natin ang epekto niyan sa kanyang performance. So ito yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung RAM Plus, 1,552,231. So dito pa lang, talagang masasatisfy naman tayo pagdating sa performance. Mabilis naman talaga itong phone na to. Para sa 30K, sa tingin ko ay sapat na sapat yung performance na makukuha nating value versus dun sa presyo niya. Tama-tama naman. So tingnan natin kung anong epekto sa performance kapag in-off natin yung RAM Plus or kapag hindi natin ginamit. So kita nyo naman, medyo malaki-laki yung ibinawas sa performance. 1,372,920 na lang yung ating nakuhang score. So I advise, gamitin nyo. Okay siya. Makakatulong pa sa performance yung RAM Plus. Medyo alarming lang yung nakuha nating result sa wildlife stress test kasi makikita ninyo na ang laki talaga nung nabawas sa battery after nung test. 14% guys. Pagkatapos yung kanyang temperature ay umabot ng 46 degrees. So nadagdagan tayo ng 19 kasi nag-start tayo ng 27. So hinihinay lang po tayo sa paggamit sa phone na to kasi hindi talaga ganun kaganda yung thermals niya. Pagdating sa actual gaming dito sa Racing Master, nakasagad yung graphic settings natin and nakakatawa na compatible siya sa highest graphic settings. At pagdating sa mismong gameplay, okay naman. Wala naman ako nakitang problema at mag-enjoy talaga tayo sa gaming. Yun nga lang, pagdating sa thermals, talagang na-feel ko na ilang minutes pa lang, siguro mga 10 minutes pa lang akong naglalaro, naka-feel ako ng alarming heat sa likod. Dito naman sa Asphalt Unite, makikita nyo na talagang yung graphics natin, sagad din. Yun nga lang dun sa mismong gameplay, hindi niya pa rin na-generate lahat ng graphics. Hindi ko nakita yung motion blur. Pero pagdating sa mismong performance, wala din tayong problema. And yun din, sa thermals, makakaramdam din tayo ng alarming heat kahit hindi ganun kabigat yung nilalaro natin. Pagdating naman sa camera ng phone na to, meron tayong 50 megapixels f1.8 na merong OIS na main shooter. Tapos meron tayong 8 megapixels na telephoto camera na merong 3 times optical zoom at 12 megapixels na ultra-wide camera. Yung selfie camera naman niya ay 10 megapixels f2.4 at yung likod nito ay kayang mag-shoot ng hanggang 8K 30 frames per second na video recording. Yung harap naman ay kayang mag-shoot ng 4K 60 FPS. So tingnan natin ilang mga sample photos at videos.
Okay, so ano guys masasabi nyo dito sa Samsung Galaxy S24 FE? Sa tingin nyo ba sulit siya para sa almost 30,000 na presyo? Comment kayo dyan sa baba. So, kung ako naman itatanungin ninyo okay siya para sa presyo niya. Unang-una sa lahat, maganda yung software support na pinapromise ng Samsung dito. Yung kanyang performance, okay na okay din. Yung display, goods na goods, maliban talaga dito sa bezel na talagang nakaka-disappoint. Medyo masakit siya sa mata. At yun lang, hindi ko lang talaga nagustuhan na hindi maganda yung battery performance ng phone na to. Considering na, yun nga, nasa 30,000 pesos na almost yung presyo niya. Pero sa tingin ko naman, mahahabol yan sa software updates. So, sana, talagang mangyari yun. Pero for now, medyo kulang yung 4,700 mAh na capacity ng phone na to. So, ayun. Yun lang naman yung downside na nakita ko. Pero overall, para sa akin, sakto naman siya para sa presyo niya. Okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Yun muna guys, para sa samot sa ating unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.